This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa ating programang Family Matters. Panibagong araw na naman po para sa kwentuhang pangpamilya. Ako po si Ate Marlene. At ako po naman si Lola Seni. Na makakasama nyo sa loob ng isang oras. Ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay tungkol sa lakas sa tag-ulan, alagang pisikal para kay lolo at lola. At ang ating pong bibigyang diin sa ating paksa ay ang pag-aalaga sa katawan ngayong malamig ang panahon. Okay. Sabi po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-296-6625. Pwede din mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS Share Community Radio. Dumako naman po tayo sa ating unang punto. Iwas sakit at pagpapanatili ng init sa katawan. Lola Sen, saan hango ang ating key verse ngayon para dyan sa puntong yan? Ating key verse for today ay sa unang Korinto 6:19 hanggang 20. O, hindi ba niyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Kaya't luwalhati ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Unang Korinto 6:19 hanggang 20. Ngayong tag-ulan, ngayong taglamig, uso ang trangkaso at lagnat. Dapat tayong mga lolo at lola ay maging modelo sa ating pamilya sa pamamagitan ng pag-inom ng maligamgam na tubig at pagsusuot ng jacket o medyas. Pag sinabi po nating maligamgam, yan ang lukewarm, Lola Seno. Warm water. Oo. Yung bang pinaghalo ninyo ang malamig na tubig at saka mainit na tubig. So magiging maligamgam yon. Nagawa mo na ba yan, Lola Sen? Yung uminom ng maligamgam? Ganyan po ako. Meron pa nga akong nakita sa na mag-gargle ka ng yung warm water. Oo. Lagyan mo ng asin, 1/2 teaspoon, i-dilute mo, tapos saka ba imumog. Mumog mo. Pagising yan sa umaga. Oo, magmumog ka, tapos imumog mo yon, tapos saka ka mag-inom ng 1 glass of water, maligamgam na tubig. So una muna, maligamgam na tubig na may asin. Oo, gargle lang yun hindi inumin. Iga-gargle lang yun. Pagkatapos mo i-gargle mo yon, uminom ka na ng isang basong tubig. Oo, Okay. yung maligamgam. Lukewarm water ang inumin mo. Every morning yun, ganun ang gawa ko. Alam mo, malaking bagay yung kasi naiiwasan natin yung mga mikrobyo ba dito sa ating lalamunan ay nawawash out. Kasi magdamag tayong di ba, nakahiga, nakatulog. O tapos pagising natin sa umaga, natin yun sa pamagitan ng gargle. Tapos yung lukewarm water na 1 glass. Yung iba nga, 2 glass ang pero ako 1 glass lang ang kaya ko. Gagawin ko nga yan. Bago tayo mag-breakfast. Ayun. At para naman sa ating mga caregivers, siguraduhin laging tuyo ang sahig upang maiwasan ang pagdulas. Ang numero 1 kaaway ng mga buto ng senior. Kaya nga sa mga nag-aalaga ng mga senior, dapat siguraduhin ang kapaligiran ng
ng senior citizen ay tuyo. Kailangan tuyo ang sahig. Dapat yan sigurado yun kasi iniiwasan yung madulas. Aksidente. Mahirap yun eh. Mahirap yung pag ang tawag dyan, Lola Sen, yung madulas sa ating edad na to, delikado na kasi eh. Dahil sa edad natin, medyo marupok na ang ating buto, kumbaga. Kaya dapat yan, tayo mismong may katawan, tayong mga senior citizen, conscious tayo dapat niyan na sa tuwing tayo'y maglalakad, kailangan tumingin-tingin din tayo sa ibaba. Kung ano ba, kung matubig, merong isang bagay na matatapilok tayo, ganyan. Dapat tinitingnan natin yan. Maging observant tayo. Oo. Ako nga, meron kami ibang tsinelas namin sa bahay, iba yan sa banyo. Kasi naobserbahan ko, sa banyo, pag walang tsinelas, madulas talaga. Kaya dapat siguraduhin din natin na ang tsinelas natin sa banyo ay hindi madulas. Mas mainam, Lola Sen, kung merong nilalagay na para ba siyang rubber sa sahig? Oo, para hindi madulas talaga. Oo, kasi Rubber protection. oo. Yun dapat meron noon para maiwasan ang pagkadulas ng isang senior citizen sa banyo. Kasi may mga tsinelas din kasing madulas ang ang totoo sole yan. niya ba? Ang sole madulas kaya dapat talaga magtulungan tayo, ang caregiver, pati ang may katawan, ang senior citizen. Napakahalaga niyan. Kasi nga, pag tag-ulan, panay ang ulan, hindi talaga maiiwasan na may mga bahagi sa ating tahanan ang nababasa. Kasi minsan, Lola Sen, hindi natin maiwasan na ang ating mga apo na ipapasok ba na ipapasok minsan ang kapote, ang payong, na May tumutulo. Oo. Hindi Yun na ang pupunasan agad. Hindi na pupunasan kaagad. Yun ang doon. Naalala mo ba, Andy Marlene, dati uso ang bakya? Ay, oo. Wala na Diba? ako nakikitang bakya. Kami, yun ang bakya, ayun ang namin ng gamit sa banyo. Bakya. Hindi madulas kasi may goma yun sa ilalim eh. Oo. Di ba? Oo. Wala Flash nang bakya ngayon. Oo. Kilala. Kaya nga dapat pag bumili ka ng tsinelas, tingnan mo yung ibaba, yung sa ilalim, kung Ilalim yung sole. kung hindi nakakadulas pag sa banyo. Kaya nga ang mainam talaga, Lola Sen. Sa banyo, meron dapat na walis tingting o mop. Para Hindi. pagkatapos maligo ng Squeegee isa, ang tawag doon. Meron kami squeegee. yung squeegee yan. O pwede Oo, yan. squeegee. Ayun ang after ng namin, maligo, talagang sabi ni JC, Mama, wag mong kakalimutan mag-squeegee. Talagang nawawash out yung water, natutuyo yung Oo. At saka, May squeegee para sa salamin, sa bahay, sa mga ayun, malaki yun. Para sa sahig. sa sahig. Oo. Mainam Iba yan. yung sizes ng squeegee. Mainam yan. Alam mo bakit? Kasi hindi mo na kailangang gamitin ang iyong kamay para pigaan, di ba? Oo. Yan ang mainam. Mainam yung squeegee na yan. Na kung Squeegee. kaya naman bumili ng squeegee, pero dapat yung squeegee na yon sa banyo lang. Oo. Sa banyo lang Squeegee. dapat. Saan lang namin ginagamit yun. Mura lang naman yun. Kayang-kaya yan ng mga anak natin. Oo. Ng Kuya, kaya wag niyong Kay Jake ko nga natutunan ng squeegee. wag po nating baliwalain. Mahalaga yan kasi lalo na kahit hindi lang sa amin mga senior citizen. Kung gagamit ng squeegee, makakatulong din yun sa mga bata na bawat maiiwasan ang pagkadulas sa loob ng banyo. Yes. Isipin natin, ang ating banyo sa ang kapaligiran niyan ay hollow blocks, simento yan lahat. Oo. Walang pag bumagsak ka, walang sasalo. Kasi nga ang dingding semento, ang sahig semento, di ba? Yung ibang bahay nga, yung ibang banyo, meron silang yung rails ba tawag? Rail, yung Rail hawakanan. para hawakan para sa mga matanda para pag-upo, pagtayo,
Mm, ano, merong hahawakan. oo, dapat meron din ganon. Oo. Pero Meron yung ang baba na, sobra naman yung baba ko. Ang baba nung kanyang yung upuan, yung inodoro, oo. nahirapan ako sa ganun. Kaya dapat meron talagang may hawakan para tayo mga lolo't lola pag upo at pagtayo doon sa inodoro. Pero sa tingin ko, mas makabubuti na once na nasa loob ng banyo si lolo at si lola, dapat bago sila pumasok, i-check muna na hindi madulas ang sahig. Mas mainam ang ganun. Gumamit nga ng squeegee para mas madaling Kung may maalis yung kasama tubig. sa bahay na apo o magpaalam. O anak, o apo, pupunta ako ng banyo para just in case na merong alam na, di ba? Oo. Merong tao doon sa banyo na senior. Oo, correct, oo. Huwag Yan. maglalak ng pinto. Yan Ha? Yan ang mga ating reminders natin yan para sa mga caregivers o yung mga nagbabantay, nag-aalaga ng mga senior citizen. Siguraduhin kung nasaan yung kanyang alaga. O baka nagpunta sa banyo, hindi nagpaalam, may narinig na lang, may kumalabog na, may na. Tapos yun nga, dahil nga pagka tag-ulan, ang lamigin, madaling ginawin ang mga senior citizen. Kaya dapat tayo mga senior citizen, tulad na nabanggit ko kanina, kailangan na tayo ay magsuot, magsuot ng jacket. Ako naka-medyas sa gabi. medyas, oo. Mag-plus muna ako sa talampakan, sa hita. Tapos meron ako mahabang medyas. Binilhan ako ni JC. Ako naman, meron akong medyo makapal na Kumot. hindi, makapal na pajama. Pajama pwede rin. Oo, pajama. Yun ang ko doon. Kaya, dapat yun, na-check nyo yan, na-check. Tapos, syempre naman po, dapat si Lola at saka si Lolo, araw-araw nagpapalit ng kasuotan bago matulog. Portable. Yung komportabling kasuotan para maging maayos ang kanyang pagtulog. Yeah. Yan ang mahalaga. Okay, dumako naman tayo sa ating pangalawang punto. Ano ikalawang punto natin, Lola Sen? Masustansyang sabaw laban sa craving ng apo. At ano naman ang Bible verse natin dyan? Ang Bible verse ay sa Efeso 5:29. Sapagkat walang taong nagtanim ng galit sa sarili niyang katawan, kundi pinapakain ito at inaalagaan. Efeso 5:29. Totoo yan, Lola Sen. Kasi pagka malamig, masarap uminom ng sabaw. Di ba, no? Hindi ibig sabihin na yung bang kaagad yung mga mga easy to cook noodles ang kakainin ay hindi, iba. Kasi sabi ko nga kanina, kapag umuulan, mahilig ang ating mga apo sa noodles o instant soup na alam naman nating lahat na napakataas ng sodium content ng mga pagkain yan. Alat. Oo. Kaya tayo dapat mga lolo't lola, tayo yung tipo bang mga healthy chef. Mantakin mo. Healthy chef. Na naman. Oo. Tayo Na naman. tayo yung modelo na modelo pagdating sa kalusugan sa tahanan natin, sa ating tahanan. Dapat ugaliin nating maghain ng natural na tinola o sinigang na may maraming gulay at luya. Dapat sanayin natin ang ating mga apo niyan. Oo, maghain ng natural na tinola. Kasi nga, yung natural na tinola o sinigang na may maraming gulay, talaga yan? Healthy. Masustansya talaga yan. At saka, para para matuto din yung mga bata na ma-appreciate nila ang gulay.
at saka sabaw. Hindi yan puro na lang kumakain ng pinirito, di ba? Dapat ano naman, yang may sabaw. Ngayon, pagka minsan kasi nga, pihika ng ating mga apo pagdating sa gulay, wag na kalakihan ang paghiwa. Kasi pag makikita nilang malaki ang hiwa, Lola Sen, konti lang kukunin nila kasi pakiwari nila masyadong marami. Kaya mainam yan kung bite size lang baga. Alam ko kasi talaga pagdating sa tinola at saka sinigang, malaki ang hiwa ng mga gulay, di ba? Ngayon, dahil gusto nating kumain ng ating mga apo, dapat ang hiwa na gawin natin yung bite size lang. Yan. Tapos, wag lang tayo sa umpisa lang magluluto ng mga ganong masustansyang pagkain. Dapat yan, tuloy-tuloy. At ang mas mainam pa niyan, Lola Sen, katulad mo, na ang galing mong magturo, dapat yan ipinapasa natin sa ating mga apo at mga anak kung paano magluto ng natural na tinola o sinigang. Para kung hindi natin kayang magluto, pwede tayong magsabi na lutuan mo nga ako o lutuan mo nga ang apo ko at saka ako ng natural na tinola o Pag may sinigang. sakit, pag may masamang nararamdaman, sila na ang magluluto para sa'yo. Oo. Pero taba tayo mga lolo't lola, yan, talaga natin, panindigan talaga natin na ang dapat na kainin ng ating mga apo ay yung mga masusustansyang pagkain. Kaya lagi nating ipaalala talaga, Lola Sen, sa ating mga apo na iwasan ang mga instant foods. No? Lalong-lalo na yung mga Soft drink. Oo, soft drink tsaka yung mga processed foods. Oo. Kasi Masama sa bato. kasi ang nangyayari kasi dahil nga sa ang tawag diyan, gipit sa oras, nagmamadali. Tapos sa umaga, lagi talagang napapasok ang mga tao ay nagmamadali. Di ba? Naghahabol ng oras. Para Ako, Ate maiwasan. Marlene, Ate Marlene, ang gumagawa ko ng bola-bola. Yung chicken, bola-bola. Siyempre, tatadtarin mo yung bawang, sibuyas, carrot, onion spring, yun mga halos sa bola-bola. At saka mo lalagyan ng itlog, konting maarina, tapos bibilugin mo siya. Tapos, ang gagawin ko yun, ko na yun, i-boil ko na. Tapos, lalagay ko sa ziplock. Tapos, lalagay ko sa freezer. Pag kailangan ko magmiswa, di ba? O ihalo ko sa mga gulay, yung naka-ready na yung bola-bola. Iinitin na lang, kumbaga. Initin na lang. Kaya halo mo na lang doon sa kaya magmimiswa ka na nalagyan mo ng patola yon, di ba? Yung bola-bola mo, pag kumulo na yung di ba, bawang sibuyas, kamatis, kung anong sahog, pag may sabaw na, tsaka mo lalagay bola-bola, meron ka ng instant na Okay. Diba? Kaya sa ating mga lolo't lola, kung gusto nyong maghanap ng mga recipe na dahil gusto ng mga anak ninyo, mga apo ninyo ng tusino, longganisa, mga ganyan, pwede nyo makita mga recipe na yan sa Facebook. Yung bang hindi kailangan talaga yung binibili kasi nga yung mga salitre, yung mga kasi binibenta sa mga processed food. Talaga yun? Maraming preservatives yun. Kasi nga pang matagalan. Ngayon, meron namang mga recipe na hindi nyo kailangan maglagay ng preservatives. Oo. Kasi yun ang mas healthy para sa ating mga apo. Kaya dapat lolo't lola palalalahanan natin ang ating mga anak na meron sila na iwasan. Anyway, Lola Sen, pwede naman yung salt and pepper lang, tapos pineapple juice. At saka Lola Sen, pwede yan. Pwede namang gawin yan pag Sabado o Linggo. O mas mabuting Sabado. Good for 1 week na na pagkain. Pangbaon.
para lang sa almusal at saka pananghalian. Dahil sa gabi, pwede naman yung hindi mo naman kailangan na gamitin yon. Ang mahalaga lang na less ang preservatives na pinapakain natin sa ating mga apo. Dapat ipaalala talaga natin. Partneran mo ng boiled egg, di ba? At saka salad. Tsaka salad. Salad, oo. Vegetable salad. Dapat Pipino. turuan talaga natin ang ating mga apo na masanay. Dapat yan, nakikita yan sa lamesa. Yung mga makasanayan ba ng mga bata na kumakain palagi sila ng gulay. Kasi sa ngayon, napapansin ko talaga, puro fast foods. Ay, nako. Para hindi ka... Saka, Marlene, imbis na soft drinks, mga fresh na yung dalanghita, dalandan. Kung minsan, pag mura yan, tumpok-tumpok, bumili ka niyan. Tapos, squeeze mo. Lagyan mo rin ako pinag-ahalo ko yun dalandan, kalamansi, kaya lemon. Saka mo sa Pichel. Pichel. Saka mo lagyan ng yelo. Di meron ka ng instant na na lemonade. At saka Diba? meron pang isa. Ganito, Lola Zen. Di ba napiga mo na to? Di ba mo? Pag piniga mo, yung ice tray, Pwede mo nang ilagay na ilagay yun. nyo doon. Para sa tuwing iinom kayo, kukunin nyo yun. Oo. Katimpla na. Nakatimpla na siya. Lalagyan nyo na lang ng tubig. Dadagdagan nyo na lang ng tubig. Mas Pwede. mainam yun. Kasi pag nasanay ang ating mga apo ng masustansyang pagkain, malaki ang maitutulong yan. Hindi na sila, ang mangyayari yan, hindi na yan sila basta-basta kakain sa labas, Lola Sen. Mapapansin mo. Oo. Mas mapipiliin na nilang kumain sa bahay. Yung lutong bahay, kumbaga. Kaya, dapat nating tandaan na ang mga pagkain inihahain ni Lolo at ni Lola ay mga pagkaing natural at walang preservatives. Ay, Yan. Kaya minsan nga pagka alam kong Sabado, minsan Lola Sen, ang lakas ng loob ko magsabing, ako ngayon ang maghahanda ng ulam. Nagtatawanan ng mga apo ko, nagtatawanan kasi sabihin nila kagad, bakit? Magaling ka bang magluto? Na syempre, meron akong recipe book. Yang okoy, hindi mahilig yung mga apo kung mukhang yan sila, Lola Sen, mukha yan silang French fries. Mukhang French fries. okay na kalabasa. Healthy yan. Ang nilalagay ko, kalabasa, singkama, sayote. Minsan kung may Oo. toge. Tapos Oo. lalagyan ko ng yung maliliit na, Hipon. Hipon, oo. Ay nako, sabihin ko sa'yo, nag-aagawan na. Ang sikreto yan sa sausawan ng suka. Correct. At saka wag lang masyado ding maraming wag masyadong maraming harina. Kasi hindi maganda yung maraming harina. Oo. At saka ang pinakamahalaga, pag inalis mo na dun sa pinagpipituhan mo, ha? Nahango. Pag nahango mo na mula sa mantika, kailangan may paper towel ka para yung natitirang oil, maano pa rin, masisip-sip ng paper towel. Tapos sa tray mo, ganun. Kaya, madaming recipe, mga lolo't lola na pwede nating makita sa Facebook o kaya sa mga... Ako kasi, itinago ko yung recipe book ng kapatid ko. Dala-dala ko dito sa Zamboanga. Kaya, yun ang sinusunod. Yun ang mga luto na wala talagang preservative na nilalagay. Lang talaga, asin at saka asin o di kaya konting At paminta. patis o paminta. Yan lang. Tapos, Pinagpaminta lang. luya, mga ganon, gumamit ka na ng luya, sibuyas, bawang, kamatis. Yun ang mga natural na pampalasa.
Tanglad. Mm-mm. Yan Sa talaga. tinola, tanglad, masarap yun. Mm-mm. Ako ng sili, sayote. Di ba? Yan ang mga mga masustansyang mga gulay na pwede nating O, teka muna, Lola Sen. Mag-break po muna tayo at magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina at anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya.
Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, si Ate Marlene. At ako po naman, si Lola Seni. Ulitin mo. Ulitin mo from the top kasi parang nag-ano eh. Sige, Parang- sige. Sige. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, si Ate Marlene. At ako po naman, si Lola Seni. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong lahat na maging bahagi ng ating radio ministry. I-scan po lamang ang QR code ng ating GCash o bank account para sa inyong mga donations. Please send us your message para ma-acknowledge namin ang inyong mga donasyon. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Happy listening sa lahat ng nakikinig sa atin mula sa Zamboanga, Basilan, Sulo at Tawi-Tawi, pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. Kanina po sa unang bahagi ng ating programa ay atin pong natalakay ang lakas sa tag-ulan, alagang pisikal para kay lolo at lola. At ang una pong ating punto na tinalakay ang iwas sakit at pagpapanatili ng init ng katawan. Ang ikalawang punto ay masustansyang sabaw laban sa cravings ng apo. So dumako naman tayo sa ating ikatlong punto. At ito naman ay, Lola Zen? Galaw-galaw. Galaw-galaw kahit sa loob ng bahay. Ang ating, ang katawang gumagalaw, ang katawang gumagalaw malayo sa sakit na nakakawala ng ginhawa. Ayun ang ating key verse. Ay, oo. Kahit sabihin nating bawal sa mga senior citizen ang lumabas, mali. Kahit bawal sa ating mga senior citizen ang lumabas dahil umuulan, wag naman nating gawin na maghapon tayong nakahiga o nakaupo. Hindi naman yun tama. Kasi Lola Sen, pag maghapon kang nakahiga, sasakit ang likod mo. Oh, sasakit talaga ang likod mo kasi isa lang naman ang isa lang posisyon mo, tapos buong araw mong gagawin yon. O di kaya nakaupo ka lang? Oh. Kung modelo tayo sa masustansyang pagkain, dapat maging modelo din tayo sa ating mga anak at apo pagdating sa ehersisyo. Ang ating ehersisyo naman para sa mga senior citizen ay hindi naman ganun kabigat, hindi naman din mahirap. Stretching. Oo, yung mga simpleng stretching o paglalakad sa sala habang nakikinig kayo sa amin dito sa DXAS. O nanonood ng TV, di ba? Pwede ka naman gumalaw-galaw. Oo. At saka yung bang simple lang na yung bang halimbawa, kahit na yung mga simpleng gawain sa bahay, yung magpunas-punas ng lamesa, punas ng mga, magwalis-walis, gamit ang walis tambo. Oh, yan. Tapos, yung pag titiklop ng mga sinampay. Ano yan? Gumagalaw ang inyong kamay, gumagalaw din ang inyong isipan. Kasi pag nagtitiklop kayo ng mga tuyong mga damit, hindi naman yun lang basta-basta tinitiklop, di ba? Hindi nyo tinitiklop ng basta-basta. Di ba? Tinitin niya, ay, ito, damit ito ng apo ko. O, sinong apo yun? Naihiwalay mo. Kumbaga, Hihimay-himay. oo. Kaya nga,
Hindi lang kamay ang gumagalaw, pati ang utak kasi, ito, ganyan. Inaayos mo ng mabuti. Tsaka tandaan ninyo, di ba? Iba ang pagtiklop ng pantalon sa polo at sa mahabang damit, di ba? Iba. Yan. Kaya dapat natin yung tandaan. Yung mga, natin dapat yung ating mga ginagawa ay dapat nagagamit natin ang iba't ibang parte ng ating katawan. Oo, dapat yan. Mahalaga yan. Kaya, dapat ugaliin natin sa araw-araw na tayo ay gumagalaw. Dapat, Lola Sen, kumbaga, kung medyo pagod na tayo, medyo hindi na natin kaya, umupo tayo sandali, di ba? Umupo sandali. Tapos, tapos mo umupo. Magkwentuhan, makipagkwentuhan sa apo. Oo, Di ba? yun. At saka pumunta sa bakuran. Yan, mag-ikot-ikot, tingnan ang mga tanim. Dilig-dilig. Ngayon kung pagod na, balik uli sa bahay, umupo. Yan. Kung nagtanim ka ng mga gulay-gulay, ay magpitas-pitas. Tapos gulayin mo na. Oo, yan. Yun nga, di ba? At saka yung magdilig. Pwede naman kayo bumili ng sprinkler na yung maliit o kaya gamit lang ang tabo. Basta ang mahalaga, Lola Sen, gumagalaw. Yan talagang ang doon. Tulong kayo ng apo mo. Apo, halika magdilig tayo. Di ba? Nagkakaroon ng banding ng apo mo. Oo. At saka, Kaya ng halaman. lalo na kung meron kayong apo na mahaba ang buhok, ang ganda niya na alika po, ako ang magsuklay ng buhok mo. O ako ang magtirintas ng buhok mo. Di ba? Yan ang, kailangan kasi tayo mismo gumagawa ng paraan na tayo ay gumagalaw. Huwag nating isipin na, ay mahina na ako, dito na lang ako na laging nakaupo. Hindi naman yun tama. Dapat talaga sa ating edad ngayon, kailangan gumagalaw-galaw talaga tayo. Yan ang mahalaga. At si Marlene, nung maliit Yes. pa si Sheena, Mm-mm. nung siya 4 years old, ganyan, hatid sundo ko siya doon sa school nung nursery siya. Mm-mm. Hindi, sabi ka. Alika, ang tawag nga niya, pirintas. Oo. Lola Senti, ipirintas mo nga yung buhok ko. Tapos meron siyang mga manika, yung mga Barbie doll niya na may Natuto siya. Tinuruan ko siya kung paano magpirintas ng mga di ba? Naging isang way doon yun, banding ninyo ng apo mo. Tapos may natututunan siya sa'yo. Oo. May Oo. mga ritaso. Alam mo ba yung mga ritaso ni Loida, nila niya, ay hinihingi niya. Tapos, Lola Seni, gawaan mo nga ng damit yung yung Manika. Barbie ko. Oo. Oo, kasi makita ko siya na mag-isa na siyang gumagawa. Di ba? Hindi mo, may natututunan pala yung apo ko sa akin. Yan ang mga bagay na dapat nating isipin na nakakatulong tayo doon, di ba? Doon sa paggalaw-galaw natin, meron natututunan ang apo natin sa atin. Di ba? At saka isa pa, minsan din, tayo ding mga lola at saka lolo, yung bang, pag nakikita nating may ginagawang assignment ang ating mga apo, pwede naman tayo magpresenta. Kasi meron namang tayong maiaambag kahit papaano. Minsan nga, merong lesson ng apo ko sa English. Sabi niya, bakit ganito ang sagot, Lola? Sabi ko, gusto mo bang Gusto mo bang turuan kita? Ganyan. Kaya ako naman, pagka dumating na sila galing sa eskwelahan, nasabihin ko, magmerienda na muna kayo. Tapos sasabihin ko kaagad, may assignment ba kayo? Nako, sasabihin kaagad, opo, Lola. Sabi ko, sige, kung may itutulong ako. Kumbaga, kayo mismo manggagaling sa inyo yung bang interesado kayong tumulong. Kasi yan, nakakatulong yan sa ating isipan. Di ba? Pag ang ating isip ay lagi nating ginagamit, sabi nga, iwas Alzheimer's yan. Iwas. Ng Alzheimer.
Disease. Kaya, gawin nating wag tayong makontento na nakaupo lang, nakatunganga, nakatingin na. Hindi. Tayo. Tapos, minsan nga, pag nakaupo kayo, pwede nyo man i-ehersisyo yung inyong mga daliri. Sen, mga daliri. Oo. Yung ginagawa sa baby na close, open. Gawin din ninyo yan. Nakakatulong yan. Tapos, yung bang ipagdikit nyo ang dalawa nyong palad, tapos ikuskus nyo. Yan, isang ehersisyo yan sa kamay. Kasi din kahit yung mukha natin, pwede tayo mag-exercise para maiwas yung mga wrinkles. Oo, yung mga kulubot. Hagod-hagorin natin yung mukha natin. Para yung mga wrinkles sa natin, sa noo, sa mata, sa pisngi, kaya dito sa baba, ay maaalis. Di ba? Ay, gawin natin araw-araw. Habang nanonood tayo ng TV, yung ginagalaw pa rin natin yung ating katawan. Tapos Press natin, pati yung mukha natin. Smile. Close correct. open ng bibig. Exercise yan para yung ating mga mukha ay manatiling fresh. At saka isa pa din, Lola Sen, kahit nakaupo kayo, yung paa ninyo, ipaikot-ikot, itaas, yung binti nyo, itaas, ibaba, yung kabila na naman, itaas, ibaba. Yung, basta ang mahalaga, ginagalaw ninyo. Oo, mahalaga talaga yung ginagalaw natin ang bawat parte ng ating katawan. Kung makarinig ka ng konting magandang music, tapos pakembot-kembot ng konti, ang bewang paikot-ikot, parang ganun lang ba? Oo. Tsaka yung yung pag-upo ng sitting position para maiwasan ng pagkakuba. Ganyan, natin, i-stretch natin yung likod natin. Sarap ng pakiramdam. Diba? Ganyan. Stretching. Diba? I-stretch mo talaga. Dapat yan, yung bang, pag tayo umupo. Tapos sa tagiliran, yung mga kamay natin, isway-sway natin yan. Napakalaking magandang pakiramdam po natin bilang lolo at lola na kahit nakaupo tayo, ay hindi po titigas yung mga joints natin. Hindi tayo kakalawangin. At saka At mahilig kang kumanta, magkakanta ka. Totoo yan. Yan, yung boses mo, i-exercise mo. Di ba? Ako, alika, kantahan tayo. Di ba? Malaking din yan. At saka yung, tinan mo, bababa kayo sa hardin nyo kasi gusto nyo tingnan mga halaman. Di ba? Kausapin nyo yung halaman. O di kaya habang pababa kayo, magpasipol-sipol ba? O humuhuni-huni kayo. O kaya kumakanta. Ganyan. Tapos, ang isa pang din na isasabihin ko, pag kayo ay pumunta sa simbahan pag linggo, wag naman kayo uuwi kaagad. Fellowship. Wag muna, mag-fellowship. Yung makipagkwentuhan, magkumustahan. Kaya wag uuwi ka agad. Yung iba kasi nagmamadali palagi. Wag. Dapat din mag-socialize. Di ba may mga merienda? O bago umalis, may konting merienda na inihanda. Kung pwede nyo na kwentuhan, kamusta na? Di ba? Ang mga anak mo, yung mga ganun. Kaya, nakakatulong talaga yan. At least hindi ka, para bang hindi ba boring ang mo? Kaya sinasabi nila parati na boring man pag matanda ka na. Hindi. Dapat manggagaling sa atin mismo na ayaw natin maging boring ang ating buhay. Di ba? Once a week na lang kayo hindi nagkikita sa church, hindi pa kayo magkakamustahan. Totoo diba? yan. Totoo yan. Kaya kailangan talaga, huwag kayong magmadali. Tapos kung may mga may mga activities sa simbahan, may activities sa komunidad, kayo, sumali kayo. Maging parte kayo. Hindi naman kasi kailangan na malaking responsibilidad ang ibigay ninyo. Minsan pa nga, ang presensya lang natin, okay na. Time. Oo. Sabi nga, alam mo ba yung tamang spelling ng love? Oo. T-M-E, time.
Oh, tingnan mo. Magbibigay ka ng time dun sa tao to express your love. Kaya need natin ang time sa kapwa natin. Oo nga, love kita, wala ka naman time sa akin. Na useless din. Hindi rin yun siya love kasi nga dapat pinapakita mo din sa action. Yung love mo. Kaya ano dapat yan? Tama yung sinabi ni Lola Sen. Oh, meron akong natutunan ngayon sa iyo na pag sinabing love, ang definition ng love ay may time. May time ka. Time. Totoo naman eh. Kung mahal mo ang isang tao, kailangan meron kang oras para sa kanya. Di ba? Pag meron kang sinabihan, kaya sa GC, meron kang kaya nag-PM ka sa mga inaanak mo sa kasal o o kamag-anak mo. O sige, dadalawin kita pag nagpumunta ako dyan. Gawin mo. Di ba? Malaking bagay yun na tinutupad natin yung pangako natin dun sa taong pinagsabihan natin na may sakit kasi ako, Ninang, pwede mo akong dalawin. O sige, sa linggo, magsisimba ako, dadaan ako dyan. Tinupad ko. Kaya nung makita ako, naku talagang ang iyak niya. O isinama ko pa yung mga ibang senior sa pagdalaw sa kanya. Di ba? Na yung hindi mo lang na-express yung love sa kanya, nagkaroon ka pa ng time at nakita mo kung paano yung reaction niya doon sa ginawa mo. Na, totoo pala si Ninang. No? At saka, sa iyo mismo, ikaw ang mararamdaman mo, Lola Sen, na sa kasayahan nung binisita mo, di ba ikaw mismo na may katawan, napakasaya mo? Ate Marlene, ganyan ako. Pag yung meron akong sinabihan sa tao, talagang gusto ko, gagawin ko talaga. Kasi parang nakaka-guilty. Yung guilty ka ba? Nangako ako doon, tapos hindi ko ginawa. So you have to do it. Gawin mo. You give time sa person na pinagsabihan mo na dadalawin kita. At mararamdaman mo, kung ano yung nararamdaman niya, nararamdaman mo rin na nagkaroon kayo ng bonding time. Hindi man buong araw, kahit oras lang yun na nandun kayo at nagkonting kamustahan, napadama mo ang pagmamahal mo dun sa taong dinalaw mo. Diba? Correct ka dyan. Oh. Tingnan mo, yung pagdalaw mo tingnan mo. Ano yun? May physical, physical aspect doon. Oo. Kaya, mahalaga talaga yung gumagalaw, hindi yung lagi ka lang nakakulong sa bahay, nakaupo o di kaya nakahiga. Hindi yan. Ang mahalaga kasi talaga na magkaroon tayo ng aktibong katawan para mapanatili nating masigla ang ating mga joints. Yan ang Kaya, ngayon, kung iisipin mo ngayon, dapat, bilangin mo na ilang mga kaibigan mo ang matagal mo nang hindi nakikita, no? Ngayon kung malapit rin naman ang ang dalawin. Bahay, na dalawin. Kung malayo, ay anong ginagawa ng video call? Di ba, Lola Sen? Kaya, yung kumbaga nagbibigay ka ng time. Diyan, talaga, napapakita mo na kung may time ka, love mo yung tao kasi nagbigay ka ng time eh. Gusto ko yung idea mo yan, Lola Sen, na ang love ay time. Kung magbibigay ka talaga ng time. To the person. Kaya ngayon, isipin natin, ilan na ba ang mga kaibigan natin na hindi na tayo nakapagbigay ng time? Pero minsan, Lola Sen, magkakasama na kayo sa buong bahay. Magkakasama kayo sa bahay. Hindi nga kayo nag-uusap. Hindi yan maganda. Yung magkakasama kayo sa bahay, tapos magtatanong ng, nakita mo ba si umalis na ba? Ewan ko, hindi ko napansin. Hindi yun magandang Hindi yan maganda. Oo, hindi maganda. Hindi maganda. Oo. Meron nga ako kakilala na ang kanyang lola, pag sila'y aalis, na yan siya, pumupwesto na siya sa may pintuan. Nag-aabang na. Ano yan?
pagmamano, paghalik bago umalis. Oo, bago umalis. Hinahanap na yan ng mga lolo't lola. Tapos ano yan? Nagbibigay siya ng basbas bawat alis ng Oh. isa. Tapos yan. oo, God bless. papasok lang siya sa bahay pag sila lahat ay hindi niya na makita sa kalsada. Oh, tingnan mo. So, galaw-galaw talaga, mahalaga talaga na hindi mo alam na yung paggalaw mo ngayon, nagpapakita na pala ng pagmamahal, pagpapahalaga sa kanila. God bless, Na, I di ba, love no? you. Di ba yung mga Oo. term na yan? God bless, I love you. Ingat. Di ba yung mga term na yan na simple word pero pag maalala ng anak mo, sabi ng mama ko, ingat. Sabi ng lola ko, Yung ang ingat. sister-in-law ko, alam mo, kaya nga namimiss ko siya dahil sa kwentuhan nating ito, siya talaga yung paglalabas na ako, magsasabi man talaga ako sa kanya na, Jo, aalis na ako. Alam mo, sasabihin niya sa'yo, o ate, wala ka bang nakalimutan? Salamin mo, cellphone mo. Magkagano siya. Ano talaga? Kaya, Paalala. oo. Kaya nga, Mm. di ba? Kasi pagka nagbigay ka ng time, nararamdaman ng tao na mahalaga siya sa iyo. Na ilang tao na ba ngayon ang kayo mga tagapakinig namin? Ilang tao na ba ngayon ang inyong pinakitaan ng love na nagbigay kayo ng oras para sa kanila? Oh. Mm. Unang-una, pag sa umaga, pag tayo mga senior citizen na tumulong tayo sa almusal o sa paghahanda ng mga kubyertos, Lola Sen. Oh. Pag paglalagay ng tubig sa baso sa lamesa. Di ba? Hindi Mga yung, ganun. sakain na ba? Oo. Uupo na lang, di ba? At least meron kang si ano yan, si Lola Seni ang niyan, nagluto ng ulam na yan. Thank you, Lola. Lola Oo. Seni. Yung di ba ganon? Ako nga meron akong apo na pa siya, kinder. Pag siya kakain, tumatabi ko. Kasi nga, lalo na pagka nilagang itlog, sasabihin ko good sa kanya. Apo, ako na magbabalat ng itlog. Alam mo, ang sasagot niya sa akin, sige po. Ganyan, no? Tapos, magsasabi siya sa akin, Lola, bakit pag ikaw ang nagbabalat ng itlog, hindi basag na basag yung balat ng itlog? Kasi pag siya, ay nako, minsan nahahalo na nga sa kakainin niya yung eggshell. Sabi ko kasi, madya mo kung makapukpok. Kaya sabi ko, hindi naman. Kaya nung nakikita niya, sabi ko, ganito kasi, ganyan. So Turuan mo na. oo. Kasi dapat man talaga, ganun man talaga napapansin ko ngayong lola na ako, yung bang ang bawat interaction namin ng aking apo, para bagang Lola Sen, laging merong pagtuturo, hindi ko maiwasan, no? Oo, kasama talaga. At napapansin ko na pagka gano'n na, minsan nga, dahil magaan naman ang kanyang baunan, inihahatid ko siya hanggang sa may pintuan na dala-dala ang bag niya, minsan hanggang sa gate. Ganyan. Kaya, talaga, Lola Sen, kahit hindi ako nagluluto, gumagalaw ako kasi kailangan gumalaw. Babangon ako. Lola Sen, ako ang nagtitiklop ng kumot, nag-aayos, nagpapagpag ng aking una, ng aking higaan. Participation. May participation sa bawat gawain. Kasi Diba? yung participation na yun, na igagalaw mo ba ang iba't ibang bahagi ng katawan mo? Mahalaga talaga yan. Napakahalaga. Kaya, tandaan, sa lahat ng mga lolo't lola, tandaan nyo, ang aktibong katawan ay nagpapanatili ng sigla ng ating mga joints. Okay. Dumako naman tayo ngayon sa ating call to action. Ngayong tag-ulan, gumawa po tayo ng warm hydration routine. Tindi ng pangalan, ha? Warm hydration routine. Ano yon? Ano ba yon? Uminom ng isang basong maligamgam na tubig tuwing umaga. So, ibig sabihin, Lola Sen, pagkagising, ito ang gagawin. Uminom ng
isang basong maligamgam na tubig. Ibig sabihin, wala pang laman ang tiyan nyo. Okay? So, yun ang una nyong gawin. Gawin nyo din yun sa gabi. So, bago matulog. bago matulog. So, uminom ng isang basong maligamgam na tubig tuwing umaga at bago matulog sa gabi. At ang dapat natin gawin, hikayatin natin ang buong pamilya, lahat ng miyembro ng pamilya na gawin din yun. Para tayo lahat merong warm hydration routine. Maganda yan. Pag nakasanayan nating lahat, ano tayo na mismo ikaw Lola, nakainom ka na ba ng maligamgam na tubig? Kasi nga lahat kayo ginagawa nyo na 'yon. So, kaya subukan nyo daw po. Mag-iinit ka na ng tubig. Mag-iinit na ako ng tubig, ha? Mag-ano na tayo. Magwa-warm hydration, na tayo, routine. Totoo yan. So, kaya, kasi, bilangin mo, ilang kayo sa bahay. Yung pag-inom nyo nito, hindi pa kayo nakakainom ng inyong kape. Yan. Ibig sabihin, ano pa talaga? Wala pang laman. So, yun ang una nyong iinumin. So, yung unang magigising sa bahay, kailangan mag-init na ng tubig. Di ba? Tapos, ihanda na ilabas na inyong mga magagandang mugs dyan. Nang magamit naman. Di ba? Ang saya-saya, no? Lalo na pag marami kayo. Oo, correct. Masaya talaga. Napakasaya. Yan ang isang hindi natin maiiwasan na hindi maalala, no? Lalo na pag, halimbawa, hindi ka na nakatira sa bahay na yon, kahit saan ka tumira, madadala mo talaga yung pag-inom na maligamgam. Yes. Hindi na mahihiwalay sa inyo. Tayo pong lahat ay pumikit at manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa buhay ng bawat lolo at lola na nakikinig sa amin. Bigyan po ninyo sila ng lakas sa katawan, linaw sa isip, at galak sa puso. Gamitin po ninyo sila bilang biyaya sa kani-kanilang pamilya at sa kanilang komunidad, kung saan po sila nabibilang. Ipaalala po ninyo sa kanila na sila po'y mahalaga pa rin kahit sila'y tumatanda. At sila po ay may purpose pa rin sa buhay. Idinadalangin po namin na patuloy po silang gumabay, mag-alaga sa kanilang mga anak at apo. Dinadalangin po namin na ibigay niyo po sa kanila ang lahat po ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais po naming pasalamatan ang aming mga technicians na sina Romel Paulino at Rolando Alfonso. Abangan po ninyo ang susunod na programang Radyo Sin Kauman kasama si Uto Mobin. Tandaan, tuwing 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, ay mapapakinggan ang Family Matters. Ako po si Ate Marlene. At ako po naman si Lola Seni. Ang Family Matters ay kasama ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Bye! See ya! Ano nga ba ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon